Nabalita na nga rin sa media sa Pilipinas ang isang kababayan natin Pinay OFW na 61 years old na nasaksak sa tagiliran sa Hong Kong habang nag-aabang ng bus ng isang lalaki na nag-aamok na wala sa matinong pag-iisip. Hinabol, nadapa, saka sinaksak sa likod ang Pinay domestic helper sa Hong Kong. Ang suspect may problema umano sa pag-iisip. Narito ang frontline report. Walang damit at nakayapak habang may hawak na kutsilyo ang lalaki niyan. Maya-maya, sinugod niya ang mga CQ sa residential area ng Pok Fulam sa Hong Kong. Ang isa sa kanila natumba at muntik pang masaksak. Sa isa pang video, hinahabol naman niya ng kutsilyo ang isang matandang babae. Natumba rin ang biktima na inuundayan ng saksak ng lalaki. Agad namang umawat ang CQ at isa pang nakakita at tinulak palayo ang suspect. Pero sila naman ang hinabol. Hindi nakita sa video pero naigapos ng mga CQ ang suspect kaya naaresto rin siya ng mga otoridad. Dinala naman sa ospital ang mga biktima. Kabilang na ang 61 years old na Pinay domestic helper. Ayon sa Migrant Workers Office ng Hong Kong, nasa maayos ng kalagayan ng biktima at nagpapagaling sa isang ospital. Tiniyak din nilang tutulungan ang biktima. Base naman sa report, hinihinala ng mga pulis na may sakit sa pag-iisip ang suspect. Nang puntahan daw ang tinitirahan nito, nakita na sugatan ng ulo ng isang pusa. Inaalam pa kung posible umanong kagagawan din ito ng suspect. Dinala na ang pusa sa veterinary hospital. Ang suspect nakadetain habang iniimbestigahan pa ang insidente. Police have arrested a foreign man after he attacked passerby and security guards with a knife at a housing estate in Pok Fulam. 2 people were injured in the incident and sent to hospital. Jeremy Drew has more details. The 22-year-old suspect, half-naked and wielding a fruit knife, charged at a domestic helper outside Baguio Villa. During the chase, he swung the knife, forcing her against a wall before she collapsed. The suspect's friend, dressed in black, and a security guard armed with a broom, tried to stop the attack, only to trigger the suspect to turn on them. The guard fell while fighting back, attempting to kick the attacker away. Police counter-terrorism officers later arrived and subdued the suspect, arresting him on wounding charges. His friend remained at the scene to assist officers. The 61-year-old helper suffered 3 cuts, each about 2.5 centimeters, to her neck and back. She was cautious when taken to Queen Mary Hospital. The security guard, also 61, sustained abrasions to his elbow and was sent to hospital in stable condition. Investigators sealed off the pavement for examination, recovering a fruit knife about 28 centimeters long. Police said they received the report at around 9:30 a.m. and the suspect was later found to be suffering from depression. Kaya nga eh. Ate! Ate! Oy! Layo! Ate! Ate! Oh my God, naabutan si Manang. Ay ano, may tama sa tagiliran. May kilikili. Oh my God. Ay, naabutan siya nung nagwawalang ano, si Raulo. Ay, yan si Ato. Ay, naabutan siya ng ano, si Raulong nagwawala. Yung si ate sinakay sa ambulansya. Bakit ka pinagsasaksak, te? Saan po na ate? Amo niya, It's amo niya yun? nagtripan na lang. Ay, pinagtripan. Ala. Yeah. Oh,
No, no one. Only her. Ayon naman sa latest update, binisita na si Kabayan ng ating Migrant Workers Office sa Hong Kong at nasa ligtas na siyang kalagayan pati ang guard. At paalala ito sa lahat ng mga kababayan natin, kahit sang bansa man kayo ay dapat tayo laging maging alerto. Wag na tayong lalapit kapag may makita tayong isang tao na nagwawala, lalo na kapag wala ito sa katinoan, para maiwasan natin ito. Pero sa sitwasyon kasi ni Kabayan, medyo may edad na siya at kahit na sinisigawan na siya ng kapwa natin Pilipino, ay hindi niya agad narinig at hindi rin siya agad nakatakbo dahil nga medyo may edad na siya.